sama-sama tayong magiging karakli. Mula sa Casa Santa Marta, kung saan sila nananghalian, inaasahang papasok ulit sa Sistine Chapel ang mga cardinal elector sa pagpapatuloy ng conclave. Isasagawa roon ang ika-4 at posibleng ika-5 ring pagboto para sa bagong Santo Papa. At marami pa rin ang nagpupunta sa St. Peter's Square para matanaw ang chimney kung saan lalabas ang usok na hudyat ng resulta ng botohan. Mahigit 4,000 pulis ang dineploy ng Italian police para sa seguridad ng Papal Conclave. At sa ulat ng Italian media, posibleng umabot sa 250,000 ang mga tao sa St. Peter's Square oras na lumabas ang puting usok sa Sistine Chapel. Saksi si Connie Sison. 11:50 ng umaga rito sa Vatican o mag-aalas 6 ng gabi sa Pilipinas, itim na usok ulit ang lumabas mula sa chimenea ng Sistine Chapel. Ibig sabihin, wala pang napipiling bagong Santo Papa. 3 botohan na ang naganap simula na mag-umpisa ang conclave na nilahukan ng 133 cardinal electors. Itim na usok ang inilabas ng kapilya kasunod ng unang botohan. Eksaktong alas 9 ng gabi. Ayan, at nagpakita na ang usok na itim sa may bubungan o chimney ng Sistine Chapel. Wala pang Santo Papa na bago. Kahit itim na usok ang lumabas, palakpakan pa rin ang maraming nag-abang sa St. Peter's Square na umabot sa 45,000 batay sa ulat ng Vatican News. Are you disappointed that it's black? I mean, we were expecting it. You're still coming back? Yes. Okay. It's forward, it's a once in a lifetime. Ang ilan sa aking nakapanayam, unang beses pa lamang daw itong masasaksihan. My actually first time watching this movie. It's an historical event. Right now, the church has become so universal that even an African Christian would hope that the next pope would be from Africa. For us, we're grateful to be here with my family in this magic moment. Masaya dahil nandito kami para supportahan si Cardinal Tagle. Matyagang naghintay ang mga deboto na maaga pa lamang ay pumwesto na ang karamihan sa St. Peter's Square para siguraduhing masisimulan nila ang conclave. Tagal po nag-aantay. Pero mag-ETS pa din. Excited pa sa magiging result. 2/3 o 89 votes ang kailangan para mahirang bilang 267 Supreme Pontiff ng Catholic Church kapalit ni Pope Francis. Noong Papal Conclave ng 2005, naihalal si Pope Benedict XVI sa ika-4 na balota. Noong 2013 naman, sa ika-5 balota, naihalal si Pope Francis. Makibalita po tayo kay Connie Sison na naroon pa rin sa Rome, Italy para tutukan ng conclave. Connie, kamusta? Anong latest? Eto na nga, Pia, at naririto pa rin tayo sa St. Peter's Basilica at talagang hindi na mahulugan ng karayom sa dami ng mga deboto na naririto na ngayon at nakikisiksik at nag-aabang sa pang-4, di ba, na sinasabi nilang nagaganap na botohan ng mga cardinal electors sa loob ng Sistine Chapel. At oras naman dito sa Vatican ay in about 40 minutes, Pia. Inaasahan natin na baka may makita na naman tayo sa chimney ng Sistine Chapel na usok. At kung wala, at wala pa rin talaga silang mapagbotohan, wala tayong makikitang kahit na anong usok. Pero kailangan natin mag-antay until 1 a.m. dyan sa oras nyo naman sa Pilipinas. Ano? So, aantabayan na natin. Pero ang talagang situation dito, Pia, very festive. Ma-hopeful talaga yung marami sa mga deboto na naririto at nakita mo yung anticipation sa panibagong Santo Papa. Kahapon, talagang mas marami na yung mga deboto na nag-aabang ngayon. Baka pakiramdam ba nila, mukhang ngayong araw na ito na makukuha or mababanggit o masasabi kung sino ang bagong Santo Papa.
Alam mo, Pia, lahat ng mga nakakausap natin, iba-iba yung take, no, dito sa pag-anticipate sa conclave ng magkakaroon ng bagong Santo Papa. Yung iba, ina-expect na mas matatagalan, mas mabuti dahil ang ibig sabihin daw niyan, talagang pinag-iisipan ng bawat isa ang kanilang iboboto. Pero yung iba naman talagang gusto na sana, no, at inip na ma-announce ang bagong pangalan ng ating magiging Santo Papa. At yan, Pia, talagang in anticipation ay nakikita natin na masaya naman, very, very hopeful. Kahit nasabihin mo pa na yung iba parang mas skeptic na malaman na agad, gusto nila mas talagang pag-isipan, o yung iba naiinip, pare-pareho sa nakikita natin dito yung pag-asa, yung kagustuhan na manatili dito mismo sa square, na masaksihan yung history as it unfolds sa mga araw na ito until siguro sa mga susunod pang araw. Connie, sinabi mo rin kanina doon sa report mo, no, na inaasahang dadami pa, inaasahan ng Italian police na lalo pang dadami yung mga darating kapag lumabas yung puting usok. Ibig sabihin nito, Connie, halimbawa kapag lumabas na yung puting usok, may oras pa yung mga tao dyan na humabol at pumunta sa St. Peter's Square or sa paligid ng St. Peter's Basilica para makita kung sino ang bagong Santo Papa. Kasi pagkalabas ng puting usok, mga ilang minuto or ilang oras kaya ang hihintayin bago lumabas or dumunga mula sa bintana ang bagong Santo Papa. Okay, dun sa unang tanong mo, Pia, kung makakabol pa ba? Makakabol, pero kung kasi although laki na niya talaga kung tutusin sa kapasito ng 300,000 Pia, pero kung iisipin din natin, ang estimate nga ng Vatican Police ay dadami ito ng 250,000, konting-konti na lamang yung espasyo. Kung iisipin natin, dagdag mo pa yung media na talagang in-squeeze na kami sa iisang gilid na lamang, no, doon sa Vatican Square. Pagkalapit na, kaya minarapat nga namin, lipat muna dito sa area kung saan mas nakakagalala pa rin natin yung nonong at mga na sa iba't iba pang lugar dyan sa Pilipinas, nagka-pilgrim. Alright, babalikan po natin si Connie Sison. Samantala, magpapasalamat muna kami sa kanya. Nag-uulat pa rin siya live mula sa Vatican. Mga kapuso, Habemus Papam o We Have a Pope. Yan po ang mga kataga sa wikang Latin na inaabangan ngayon ng buong mundo sa gitna po ng nagpapatuloy na conclave. At oras na lumabas ang puting usok sa Sistine Chapel, aabangan naman ang magiging unang mensahe at pagbabasbas ng bagong Santo Papa mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Ating saksihan. Extra omnes. Ang mga katagang yan ng ibig sabihin ay everyone out sa Latin. At ang pagsasara ng pinto ng Sistine Chapel, hudyat ng simula ng banal na proseso para sa simbahang Katolika. Ang conclave kung saan sa gabay ng Espiritu Santo, pipiliin kung sino susunod na lider ng mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Isa-isang nanumpa ang 133 Cardinal Elector. Mananatiling lihim ang mga mangyayari sa conclave. Sic me Deus adiuvet. Ikatlo sa nanumpa ang Pilipino si Luis Antonio Cardinal Tagle, na Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization, isa sa pinakamataas na posisyon sa simbahan. Et ego, Aloysius Antonius Cardinalis Tagle, spondeo voveo acur. Sic me Deus adiuvet, et hec sancta Dei Evangelia, quae manum mea tango. Batay sa Order of Precedence, ika-72 si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at ika-103 naman si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Paulus Virgilius Cardinalis David. Sa modernong panahon, Latin pa rin ang opisyal na wika ng simbahang Katolika. Ito rin ang wikang gagamitin sa anunsyong aabangan ng lahat. Oras na lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Kasunod ng mga katagang yan, binasa sa wikang Latin din
ang pangalan ni nooy Jorge Mario Cardinal Bergoglio ng Argentina, saka ang kanyang papal name sa wikang Latin, Franciscum. Ang mga unang kataga ni Pope Francis sa libo-libong naghihintay sa St. Peter's Square, Buonasera o magandang gabi sa Italian. Bago ang tradisyonal na blessing, ipinagdasal ni Pope Francis si nooy Pope Emeritus Benedict XVI. Kasunod nito, hiniling ni Pope Francis sa publiko na siya naman ang ipagdasal. Mula noong lumabas ang puting usok, inabot ng mahigit 1 oras bago lumabas si Pope Francis sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Halos 1 oras naman ang hinintay sa pagitan ng puting usok at unang paglabas sa publiko ni Pope Benedict XVI. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nakadepende raw sa susunod na Santo Papa kung ano ang mga uunahin niyang oras na maging pinuno ng Simbahang Katolika. Ang managing unang hakbang noon ni Pope Francis tila larawan ng kung paano niya tutuparin ang kanyang tungkulin bilang Santo Papa sa loob ng 12 taon. Saksi, si Maki Pulido. Tulad ng ibang leader ng isang bansa, may inaugurasyon din ang bagong halal na Santo Papa. Noong March 19, 2013 ang inaugurasyon noon ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican City, 6 na araw matapos ang conclave. Mayroong special rites during the Mass ng inauguration. So, bibigyan siya ng ring, bibigyan siya ng tinatawag na pallium, no? Mga simbolo ng pagiging Papa. Iuupo na rin ang bagong Santo Papa bilang bagong Bishop of Rome sa kanyang cathedral, ang Basilica of St. John Lateran. Iuupo siya and then ibibigay sa kanya yung bakulo, yung staff, symbol of his shepherding ministry. Pero ano nga ba ang mga unang ginagawa ng bagong Santo Papa? Wala naman daw nakatakda, depende na ito sa kanya. Mga simpleng pagdedesisyon at gawain ang ginawaan niya ni Pope Francis sa mga unang araw niya bilang Santo Papa. Isa sa mga unang desisyon niya noon ay tumira sa mas payak na Casa Santa Marta sa halip na sa Papal Apartments ng Apostolic Palace. Nung pinakita sa kanya yung Papal Apartments, parang nalakihan siya masyado. Ang Casa Santa Marta ay ang hotel na tinitirhan ngayon ng mga kardinal habang isinasagawa ang conclave. Pero bago siya opisyal na tumira doon, meron muna daw siyang ginawa. Binayaran niya yung bill niya sa hotel kung saan siya tumira. While waiting for the conclave to begin. So yung mga kumbaga mundane tasks, siya mismo personally, pwede naman niyang iutos yun. Ang unang binisita ni Pope Francis bilang Santo Papa ay ang St. Mary Major sa Rome, kung saan siya ngayon nakalibing. Pumunta siya sa isang simple parish in the city of Rome. At siya ang nagmisa. At nagulat yung mga tao kasi Papa ang nagmimisa sa simbahan nilang maliit. Maaari ring kausapin na ng bagong Santo Papa ang mga kardinal habang nasa Vatican pa ang karamihan sa kanila, gaya ng ginawa ni Pope Francis matapos ang misa kasama ang mga kardinal matapos siyang mahalal. Misa yon na sila lang, mga cardinals. And then, he began to engage with them one by one. No? And I can imagine he's already beginning to do his consultations, his collaborations with them. Isa pa raw sa mga unang kailangang desisyonan ng bagong Santo Papa ay ang komposisyon ng Roman Curia o kanyang gabinete. Dahil coterminous o considered resigned ang mga namumuno sa mga dikasteri o departamento sa Roman Curia sa pagpanaw ng Santo Papa, desisyon ng bagong Santo Papa kung sino ang bagong mamumuno sa mga ito. Nung si Pope Francis, hindi raw niya agad pinalitan ang mga opisyal ng dikasteri. So I can imagine na it can be daunting and overwhelming for the new Pope sa ating bagong Santo Papa. But I can also imagine na para sa kahit sino namang naglilingkod sa simbahan, simple lang ang dapat na gumabay sa aming lahat. The example of Jesus, the teachings of Christ. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, 4 na tulog na lang, eleksyon 2025 na.
Ang bisperas ng eleksyon, sabay pa sa Mother's Day. Kaya dumarami na ang mga biyaheng probinsya. Saksi, si Jamie Santos. Alas 6 ngayong gabi nang humaba ang pila sa ticket booths sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Parañaque City. Sa ticket booth 1 nga, may nakapaskil na fully booked sa mga pasaherong bibili pa lang ng ticket. Marami ding pasahero ang nakapila sa ticket booth 4. Karamihan bibili ng ticket pauwi para makaboto sa eleksyon sa Lunes at ma-celebrate ang Mother's Day. Dahil sa eleksyon, kailangan po kasi para, di ba po, para makapili tayo yung mga dapat nating iboto na mga kandidato. Kailangan natin baguhin ang Pilipinas. Sa atin kasi manggagaling. Si Jean Pacatanduanes para sumunod sa mga anak na nauna ng bumiyahe. Bubuto tsaka at least makapagbakasyon din. Para makapili ng yung manunungkulan sa ating bayan, sa ating bansa. Para may magbago naman. Para may mabago naman sa pamamalakad ng gobyerno. Ayon sa pamunuan ng PITX, marami pa namang available na biyahe. Ang fully book mula May 5 hanggang May 10, partikular sa biyahe patungong Bicol. May 51 trips para sa May 9 pa Bicol, 33 rito ay fully book na. Sa May 10 naman, may 51 trips din pero 31 trips na rin ang fully book. Para naman sa mga biyaheng Visayas at Mindanao, may tig-5 biyahe kada araw sa May 9 at 10. Ngunit tig-4 na biyahe sa bawat araw ang fully book na rin. Pero sa Araneta City Bus Station sa Cubao, Quezon City, madalang pa lang ang mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng terminal, maraming bus na masasakyan dito, lalo na ang mga biyaheng Lucena, Batangas at Nueva Ecija. Hanggang maaari, pumunta na sila ng maaga para makaiwas sila kung sakasakali mang dumagsa ang pasahero dahil sa eleksyon. Ang ating mga bus naman na narito ngayon ay sufisyente naman. Sa NAIA Terminal 3, may mga pasahero na ring uuwi ng probinsya para bumoto. Siyempre ngayon na panahon ng halalan, we need to exercise our right to suffrage, to choose po yung mga leaders that will lead our country. Paalala ng mga otoridad, siguraduhing planado ang inyong pag-alis upang maiwasan ang aberya sa biyahe. Makabubuting magpabook ng mas maaga at dumating ng maaga sa terminal upang maging maayos, maginhawa at ligtas ang inyong biyahe pauwi sa probinsya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Dismissed na ng COMELEC Committee on Contrabigay ang petisyon para ma-disqualify si senatorial candidate Congresswoman Camille Villar. Ang kandidato naman sa pagkakongresista na si Attorney Christian Sia, disqualified ng COMELEC 2nd Division dahil sa kanyang pahayag ukol sa solo parents. Pero maaari pa niya yang iapela. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Matapos isyuhan ng show cause order si senatorial candidate Camille Villar kaugnay sa vote buying, naglabas ngayon ang COMELEC Committee on Contrabigay ng dokumento na nagsasabing matapos nilang tingnan ang mga ebidensya, nakita nilang hindi sapat ito para ituloy ang pagsasampa ng reklamong election offense and or petition for disqualification laban kay Villar. Nauna dito, sumagot ang mambabata sa show cause order at nagpaliwanag na nag-guest lang siya sa promotional event na naganap bago ang campaign period. Sabi ng komite, sapat na ang paliwanag ni Villar kaugnay sa umano'y vote buying. Sa ibinabang desisyon naman ng COMELEC 2nd Division, disqualified si Attorney Christian Sia bilang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City. Matatandaang na-show cause order ng COMELEC si Sia dahil sa kanyang komento kaugnay sa single parents na para sa COMELEC ay labag sa kanilang resolusyon laban sa diskriminasyon. Kaya ito ho ang bagko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Pwede pang mag-motion for reconsideration si Sia sa COMELEC and Bank. Pero kung mananalo man sa eleksyon si Sia, pinapasuspend ng 2nd Division ang proclamation niya hanggang walang final resolution sa kaso. Hininga namin ng pahayag si Sia pero wala pa siyang tugon. Sa isang COMELEC and Bank resolution naman, tuluyan ng kinansela ang registration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list. Sa desisyon, sinabing nilabag ng partido ang requirement para sa isang regional party sa Calabar Zone nang mag-field ito ng nominees na hindi naman taga roon. Hininga namin ang reaksyon ng PBBM party list pero wala pa silang tugon.
Kaugnay pa rin sa eleksyon, hindi pinayagan ng COMELEC ang hiling ng European Union election observers na makapasok sa mga presinto sa araw ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, labag ito sa probisyon ng Omnibus Election Code na naglilimita kung sino lamang ang pwedeng pumasok sa presinto. Masikip din daw ang mga presinto. Sinasabi po nila na kapag sila ay hindi pinayagan, it might violate daw po international standards on observation mission. And it might compromise daw po the 20 years ng observation mission ng EU. The NBank is standing firm that we cannot allow anybody inside the polling precincts. Sapagkat nakalagay po sa ating batas sa Omnibus Election Code, maaaring ito'y lumang batas na ang pwede lang nasa loob ay ang botanteng bumoboto, ang electoral board members, ang watchers. Kaugnay naman sa paghahanda sa eleksyon, sinabi ng COMELEC na 99% complete na ang final testing and sealing ng mga automated counting machines. Inilunsad naman ng National Citizens Movement for Free Elections ang Operation QR Count 2025 upang hikayatin ng publiko na mag-verify ng election results gamit ang NAMFREL 2025 app. Sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes ng election returns sa mga polling place, kahit sinong may smart device at internet ay makakalahok sa pag-verify o pagsisigurong tama ang magiging resulta ng eleksyon. Sa pamamagitan naman ng Threat Monitoring Center, 24/7 na babantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at mga katuwang na ahensya ang mga banta sa eleksyon gaya ng hacking at disinformation. Sabi ni DICT spokesperson Asek Aboy Paraiso, may mga namomonitor pa raw silang banta ng pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa integridad ng eleksyon. Sinisiguro ng CICC na ligtas, malinis at mapagkakatiwalaan ang eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tinalakay na isang komite sa Senado ang bagong senior high school curriculum na layuning mas maging madali para sa mga graduate ng K-12 na makahanap ng trabaho. Pero may inamin po ang Department of Education ukol sa bagong curriculum. Saksi, si Mav Gonzalez. Bagong kurikulum ang babati sa mga papasok na senior high school student sa ilang pilot school sa parating ngayong school year 2025 to 2026. Sisimplehan na ito at gagawing 2 na lang ang kasalukuyang 4 na tracks, habang magiging 5 na lang ang core subjects mula 15, magiging electives ang ibang subject. Pero pag-usisa ng Senate Committee on Basic Education, masosolusyonan na ba nito ang mga reklamong humaba lang ang pag-aaral pero hindi pa rin naman nakakakuha ng trabaho ang mga K-12 graduate? But we guaranteed to our constituents with the additional 2 years in senior high school, we will reduce the number of years in college. Sa survey ng kinomisyon ng opisina ni Senador Win Gatchalian, lumalabas na mas maraming hindi kontento sa senior high school program at K-12. Parents have to shell out more money for transportation, food, for education, for their children. Senior high school diploma is not enough to get a better job, so they still want to go to college. Ayon sa Department of Education, may 10% naman ng mga senior high graduates na nakakakuha ng informal jobs. Kaya layo ng bagong senior high curriculum na mas maging employable sila. Nag-uusap na rin ang DepEd at SHED para hindi magkapareho ang subject sa senior high school at sa kolehiyo. Pero pag-amin ng DepEd, the 5 proposed core subjects are not enough for students to be college ready. They need to take electives. Sabi ni Gatchalian, dapat bawasan din ang subject sa kolehiyo. Top of mind is PE. We can push this down to basic education. Pwede rin daw iayon sa magiging course sa kolehiyo ang kukuning subject sa senior high school. My Health Services NC2 na kung iisipin mo, baka mas appropriate pa sa mag-nursing kaysa mag-take siya ng calculus at ng iba't ibang STEM programs. So baka po pwede nating pag-isipan siya more holistically that some of the NCs may give them actually better training, better preparation for the college programs they wish to take and have those credited already too. Sa ngayon, may 727 private at public pilot schools. Pero puna ni Gatchalian, parang kakaunti ang rural schools o yung mga nasa bundok at isla. I know that part of your rubrics is readiness, diba? But I think we should also consider the rural schools because the readiness of those schools is really a challenge. They might not be ready for the rest of for a very long time. Include more rural
schools, the end goal of the pilot is to learn what's wrong or to learn what's right and to correct what's wrongs. Sa school year 2026 to 2027, inaasahan ang full rollout ng bagong senior high school curriculum. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Bistado ang isang nagpapanggap na dentista na nag-aalok ng murang serbisyo sa Cotabato City. Ang suspect inaming natuto lang sa pamamagitan ng social media. Saksi, si June Veneracion. Pero matagal ka nang ganito, ma'am. Ayan, Joe. Imbes na sa klinik, sa kwarto ng isang motel sa Cotabato City, pinapunta ng nagpakilalang dentista na si alias Bart ang kanyang pasyenteng susukatan umano ng braces. Libre yung cleaning, tol? Kapag upper and lower ang hip or gaping. Pero ang inakala niyang pasyente, pulis pala. Arestado si alias Bart dahil hindi naman pala siya lisensyadong dentista. Check ko lang yung bag mo. Tingnan mo mabuti, kaya magkano sabihin mo. Ikinasa ang entrapment matapos ma-monitor ng PNP Anti-Cybercrime Group ang suspect na nag-aalok online ng dental services gaya ng pagkakabit ng braces sa halagang 1,000 pesos lang. Wala naman talaga itong clinic. Yung mga kuha na lang niya, mga pagpapanggap ay kung asan siya ay doon na lang pupuntahan. Sabi ng Anti-Cybercrime Group, marami na ang nabiktima ng suspect na pumasok daw sa illegal na gawain para suportahan ang kanyang pag-aaral. Dahil mura ang alok para sa dental services, karamihan daw sa mga naging biktima ay mga estudyante rin. Itong suspect natin ay natutunan niya yung paggawa ng braces ay sa isang social media platform dito. So doon siya nag-aral at pinag-practicean niya yung kanyang mga naging biktima. Ayon sa PNP, may mga minomonitor pa silang ibang peking dentista. Mula March 12 hanggang April 28 ay nasa 14 na ang naaresto ng PNP ACG sa Mindanao dahil sa illegal dental practice. Nakita nila medyo lucrative yung illegal business na to. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nababahala ang Armed Forces of the Philippines sa anilay delikadong mga aksyon ng Chinese Navy na naglagay sa panganib ng kaligtasan ng isang barko ng Philippine Navy. Saksi, si Joseph Moro. Nakuna ng delegadong pagharang ng barkong ito ng Chinese Navy sa daraanan ng BRP Emilio Jacinto, lampas 20 kilometro mula sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Nangyari yan itong Lunes habang binabantayan ng barko ng Philippine Navy ang mga barko ng BFART Philippine Coast Guard. Nasa 200 metro na lamang ang layo ng Frigate 573 ng China. In accordance with collision regulations, we are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately. Pumuntot din sa layon 25 hanggang 50 meters lamang ang isa pang barko ng Chinese Navy. Nagtangkaring humarang sa BRP Jacinto ang China Coast Guard Vessel 5403. Concerning siya. Wala kang dahilan bakit dumikit. Ang lawak-lawak ng dagat. Dangerous maneuvers na unprofessional. Ayon sa Philippine Navy, hindi naman raw ito ang unang beses na lumapit ang mga barko ng Chinese Navy sa barko ng Philippine Navy. Pero dapat daw itigil ng China ang ganitong mga aksyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, inilagay sa panganib ng mga aksyong ito ang kaligtasan ng BRP Jacinto at nilabag ang international regulations for preventing collisions at sea. Nababahala ang AFP sa tinawag nito mga irresponsableng aksyon ng Chinese Maritime Forces. Dagdag ng AFP, ang mga mapagbanta at ng uudyok na hakbang ay maaari magdulot ng hindi pagkakaunawaan at makapagpataas ng tensyon sa lugar. Pero sabi ng China Southern Command, teritoryo nila ang Bajo de Masinloc at hinimok ang Pilipinas na itigil ang umunoy panghimasok, panguudyok at espekulasyon. Ito ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, nakatapat lamang ng Zambales. Sabi ng Philippine Navy, it's all part of the lies and the deceit that they have to give out to appease the internal audience. They're sure that they are doing something to stir up nationalism for the Chinese Communist Party to remain in power. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang latest survey para sa voter preference ngayong Mayo. Ating saksihan.
Sa Social Weather Station Survey na kinumisyon ng Strat-Base Group, 12 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng mananong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Ping Lacson, Makati Mayor Abby Binay, Senator Bato de la Rosa, Congresswoman Camille Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla at Senator Amy Marcos. Isinagawa ang nationwide survey noong May 2 hanggang 6, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 na registered voters edad 18 pataas. Tinanong sila kung sino ang kanilang iboboto sa pagkasenador kung gagawin ng eleksyon noong panahon ng survey. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Patuloy sa paglatag ng kani-kanilang plataporma ang mga kumakandidatong senador. Ating saksihan. Suporta sa mga magsasaka ang inihayag ni Senador Ramon Bong Revilla sa Bohol. Batas para sa transportasyon ng ipinangako ni Congressman Bonifacio Bosita sa Laguna. Nakipagdialogo si Teddy Casino at nag-ikot sa Quezon City kasama si Jerome Adonis. Dekalidad na serbisyong panlipunan ang isinulong ni Congresswoman Franz Castro. Andun din si Mimi Doringo na nangampanya sa mga taga-Antipolo. Batas para mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa ang nais ni David De Angelo. Pagkakaroon ng Department of Disabilities ang iminumungkahi ni Attorney Angelo de Alban. Sa Muntinlupa, nag-ikot si Senador Bato de la Rosa. Programa para sa mga kabataan ang isa sa tututukan ni Senador Bongo. Eviction moratorium during disasters ang isusulong ni Senador Lito Lapid. Pagpapanatili ng diwang makabansa ang panawagan ni Senador Francis Tolentino. Libreng maintenance medicine ang itinulak ni Mayor Abby Binay sa Cavite. Iginiit ni Ping Lacson ang pagtutok sa pondo ng bayan. Pagpasa ng 14th month pay law ang tututukan ni Tito Soto. Ora mismong public service ang ipinangako ni Congressman Erwin Tulfo. Pagpapababa ng singil sa kuryente ang prioridad ni Benhur Abalos. Pagtutok sa edukasyon ang nais ni Pia Cayetano na nagtungo rin sa Cebu. Libreng public housing at pag-unlad sa kanayunan ang isusulong ni Manny Pacquiao. Karapatan ng Moro communities ang prioridad ni Amira Lidasan. Sa Quezon nangampanya si Congressman Rodante Marcoleta. Aumento sa sahod ang itinulak ni Liza Masa sa Quezon City. Pagpapababa sa presyo ng pagkain ang isa sa advokasya ni Kiko Pangilinan. Paglaban sa korupsyon ang iginiit ni Ariel Quirobin sa Nueva Ecija. Suporta sa maliliit na negosyo ang itinulak ni Congresswoman Camille Villar sa Maynila. Paiigtingin ni Bam Aquino ang serbisyong hatid ng Microfinance NGOs Act. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang motoristang naglagay ng aso sa trunk ng isang kotse. Ang paliwanag ng kapatid ng driver sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Viral ang post na ito ni Jay De Guzman tungkol sa paglalagay ng isang motorista ng aso sa trunk ng isang kotse. Kwento ng driver ni Jay, nalaman nilang may aso sa trunk nang biglang bumukas ang trunk at sumilip ang aso. Tapos nakita ko mayroong aso na hingal-hingal lang, haba-haba na ng dila. Tapos sabi ko, oh, ba't may aso ron? Sabi ko, bakit doon nilagay yung aso? Sabi ko, baka mamatayan. Sinara niya uli eh. Siyempre, sabi namin, baka masupukate yung aso. Sa updated post ng uploader, sinabi niya nag-message sa kanya ang kapatid ng driver ng kotse at sinabing okay naman ang aso. Iniligtas lang daw ang aso at natakot ang kanyang kapatid na mangagat ang aso dahil bago pa lang sa kanila, kaya nilagay ito sa trunk. Sinisikap naming kunan ng pahayag ang driver ng kotse. Pero nagpadala ang kanyang kapatid sa GMA Integrated News ng videos ng aso para ipakitang maayos ang lagay nito ngayon. Sabi pa ng kapatid, hindi masamang tao ang driver ng kotse,
Bagamat posibleng mali ang paraan ng pagbiyahe nito sa aso, nilinaw rin niyang hindi sa pound galing ang aso, kundi sa isang kakilalang hindi na raw ito maalagaan. Pero naglabas na rin ang Land Transportation Office ng show cause order para maipaliwanag ng may-ari ng kotse at ng driver ang nangyari, gayon din kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanilang driver's license. Ang Philippine Animal Welfare Society naman, nakikipagtulungan na rin sa LTO at magsasampa naman ng kasong kriminal sa nagbiyahe sa aso. POS will be pursuing the criminal case. We are already drafting our criminal complaint against the registered owner. This is a clear violation of Animal Welfare Act. Nakalagay pa doon, if you place the animal in the trunks of vehicles, automatic, it is a violation under Section 4. Sakaling magliligtas ka ng hayop, pero natatakot kang makagat nito, payo ng POS. With a towel, you can bring the animal inside the vehicle. Yun ang acid test eh. Ano ba yung cruel? Kaya mo bang maglagay ng tao in the same situation? Ayon sa POS, sakaling namatay ang hayop, 100,000 ang posibleng multa at hanggang 2 taon ang kulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sinlaki ng butil ng mais ang tipak ng yelong umulan sa isang barangay sa Lingayen, Pangasinan. Tumagal po ito na mahigit 5 minuto. Paglilinaw ng Pag-asa, normal lang ito tuwing may thunderstorms. Sa Tibuli, South Cotabato, nahirapang makatawid sa umapaw na sapa ang ilang namalengkeng residente. Naglagay po ng tali ang barangay para makatulong at humupa rin ang baha kinagabihan. Mahigit 2 oras namang stranded ang ilang motorista sa Lower Bala, Magsaysay, Davao do Sur dahil din sa baha. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at thunderstorms ang dahilan ng mga pagbaha. Nalusaw ng LPA pero asahan pa rin ang mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bandang tanghali hanggang sa hapon at gabi. At may malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Halos 30 lugar naman ang makakaranas ng matinding init na posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Danger level po yan at posibleng magdulot ng heat stroke. Sa Metro Manila, kahit nasa 40 hanggang 42 degrees Celsius ang inaasang heat index, posible pa rin ang localized thunderstorms sa hapon o gabi. Patay matapos makuryente sa loob ng kanilang bahay ang isang batang babae sa Cadiz, Negros Occidental. Base sa kwento ng kanyang ama sa pulisya, nakita niya ang 6 na taong gulang na anak na may hawak na cellphone. Bigla raw isinaksak ng bata ang charger ng cellphone sa outlet pero nahawakan niya ang bakal na bahagi ng saksakan kaya nakuryente. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na siya nailigtas. Pasilip pa lang, kapat na panabik na ang mga eksena sa pagpasok ni Jillian Ward sa mga batang Riles. Gaganap po si Jillian sa serye bilang si Lady. Ay kay Jillian, professional at masayang katrabaho ang mga batang Riles boys. At masayang-masaya rin si Rahil Birria na muli niya makakatrabaho si Jillian na nakasama niya noon sa abot kamay na pangarap. Handa na bang sumabak sa action scenes si Jillian? Gusto ko talaga matry mag-action. Magpapaturo ako sa mga batang Riles dahil sila naman talaga ang pro sa ganyan. Patuloy po ang pag-aabang ng mga Katoliko sa labas ng Sistine Chapel sa susunod na hudyat kung may bago ng Santo Papa. Mahigpit pa rin ang pagbabantay sa Vatican kung saan nakadeploy ang mahigit 4,000 Italian police at ang anti-drone force. Maging ang paliparan, mga istasyon ng tren at iba pang lugar, hinigpitan na ang seguridad dahil sa dagsa ng mga pilgrim na mag-aabang sa unang paglabas ng mapipiling Santo Papa. At syaga namang naghihintay ang mga Katoliko para sa resulta ng ika-4 at posibleng ika-5 pagboto ng mga cardinal elector. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso,
Maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.